For today's video ay magkakabit tayo ng engine support. Version 1 kasi ito na Flash 150X. Kaya wala pa siyang engine support dito. Si Kaso yung nag-provide nito. Pero mga tol, may problema kasi dito. Yung tornilyo yung binigay nila. Tapos pabawasan ko ng to ng 1.5 gamit yung grinder para pumasok siya rito. Ito muna unahin natin mga tol. Ito. And then kailangan susuportahan nyo siya ng daliri nyo. So yan, ganun lang. Lagyan na natin yung bracket niya. Pero bago natin lagyan yung bracket, pag tinanggal natin ito, mahulog sa loob yung washer or spacer. Nagamit ko yun ng dalawang tornilyo. Nagtabas na lang ako. Kinabasan ko siya dito para pumasok. Kasi kapag wala siyang tabas, hindi sentro yung butas. Sa mga naka-aftermarket na hose gaya nito, obligado kayong magdugtong. Finally, ito na yung finished product natin. Lahat na yan nakabit na natin. What's up mga tol? For today's video ay magkakabit tayo ng engine support dito sa ating Rossi Flash 150X na B1. Version 1 kasi ito na Flash 150X. Kaya wala pa siyang engine support dito. Dito sa kabila. So kabilaan yan. Ito tsaka dito. And so ito yung ikakabit natin na engine support. Ito. Binigay ito syempre ng Kasa. Kasi Kasa yung nag-provide nito. Ang proseso lang nito ginawa sa akin mga tol is pinicturan yung motor ko. And then pinicturan yung Odo. And then sila na yung nag-process. And then nag-follow up ako na nag-follow up hanggang sa binigay nila. Tapos may option naman na sila yung magkabit. Pero ako kasi sabi ko ako na lang magkakabit kasi marami pang modification dito eh. So ito yung mga inclusion niyan. Yan syempre yung engine support. Tapos merong bolt na mahaba para dun sa makina. Siyempre may nuts tsaka washers. May apat dito na bolts and nuts na may kasamang spacer sa gitna. So ito yung para dun sa ating chassis. Pero mga tol, may problema kasi dito. Yung tornilyo yung binigay nila, ito mga tol, is hindi siya kakasya rito. So yung tornilyo na para dito, nakakasya lang dito is yung maliit. Ito yung ganito. Yung ganito. So tingnan nyo yung pinagkaiba nila. Maliit. So ito yung papasok niyan. Pero ako mga tol, advice ko sa inyo, ito ikabit nyo tapos barinahan nyo na lang to. So wala namang magiging problema sa chassis yan. Mas maganda kasi mas malaki yung tornilyo para mas matibay syempre. Babarinahan nyo lang yan. Bibili lang kayo ng bala na 516. Sinlaki nito. And then ito naman yung spacer para dito sa loob. Ang problema naman ito, hindi siya kasya. Masyado siyang makapal. So sinukat ko to ng caliper. Ito yung caliper, sinukat ko tong loob. Yan. 22.5. Yan. Tapos ito 22.5 din. Kumbaga sakto lang siya rito. Ngayon kukunin ko yun sa loob. Sa pinaka loob niya. Ibabawas ko yung kapal ng chassis. Babawasan ko lang siya ng 1.5. Tapos babawasan ko lang to ng 1.5 gamit yung grinder para pumasok siya rito dito sa loob. Pag wala kasi ito mga tol, tapos sinigpitan nyo to, pwedeng mapitpit yung chassis dito kasi wala siyang suporta sa loob eh. Kailangan talaga nito. So babawasan lang to. So ito mga tol, yung kabila nakabit na natin, yun doon. Hindi, ito naman sa kabila. Bigyan ko kayo ng advice paano ikabit kasi medyo mahirap siya ikabit eh. So yan, ito muna unahin natin mga tol. Ito, and then kailangan susuportahan nyo siya ng daliri nyo. Pasensya nyo na yung boses ko kasi sinisipon ako eh. Kailangan hindi siya mahuhulog. Yan. Kasi pag nahulog siya, mahirapan kayong kunin. Yan. Tapos gagamitan nyo ng panungkit. Yan, para sumentro, para maipasok yung tornilyo. Ulit. Isa pa. Yan. So yan, ganun lang. Then same naman dito sa kabila. Bawasan pa natin to.
So ito pala mga tol, pakunti-kunti lang yung bawas para pumasok siya rito. Huwag yung biglain kasi pagka sobrang luwag naman, pangit naman na yun. So yan, pumasok na siya. Then ganun ulit. Tapos lagyan nyo dito ng kahit anong bagay. Yan, para hindi siya dumausdos dun sa loob. Kung mahulog man siya. Kasi mahirap talaga siya. Ayun, nahulog na. Since may ganito tayo, masasalo ko siya. Ayan, diba? Yan. So yan, lagyan na natin to. Pati to. Yan. Next naman mga tol is lalagyan na natin yung bracket nya. Pero bago natin lagyan yung bracket, pag tinanggal natin to, mahulog sa loob yung washer or spacer. So ang mangyayari, lalagyan muna natin siya ng pansamantala sa kabila. Nagamit ko yun ng 2 tornilyo. Lulusot nyo lang doon sa kabila para hindi lang mahulog yung spacer na gaya nito. Ayan, diba? Ayan o, tornilyo. So ano lang yan, para hindi lang siya mahulog. Kasi kayo din may hirapan pagka nahulog yan. Dito naman sa kabila. Ayan. So yun mga tol, kita nyo ba? Diba? Ayan na, may salo na sa loob. Ayan, saan natin ito lalagay? Yan. Ito na, nahulog na isa. Yan. Lagyan na natin dito. So pwede nyo na yung lagyan ng nut. O nut, para hindi na siya gumalaw. Ayan. Lagyan na natin yung taas. Ito, tapos yung sa kabila. So sunod naman natin ito. So kung mapapansin nyo, malayo siya. Diba? Ang layo nyo. Hindi papasok yung tornilyo. Malayo. Oh. So pag ganito mga tol, kailangan natin luwagan yung mga engine support. Ito. Tapos yun dun sa ilalim. Tapos ito. Luwagan natin lahat yan para gumalaw yung makina. Para mapasok to. Yan. Hindi kasi papasok eh. Malayo. So yun mga tol, sumakto na siya. Ito na siya, diba? Ayan na, pumasok na siya. Naglawag na ako ng engine support natin. Ito mga engine bracket. Hindi pa rin siya pumasok. Ngayon, nagtabas na lang ako. Tinabasan ko siya dito. Ayan. Para pumasok. Kasi kapag wala siyang tabas, hindi sentro yung butas. Ito tinabasan ko rin to. Ito sa taas. Hindi ko na napakita. Napasok ko na kasi. So ito na napakita ko. Tinabasan ko yan. Itong sa kabila, hindi ko na tinabasan to. Mga tol. Rekta na yan. Pasok na siya. Ang problema naman dito, or sa mga naka aftermarket na hose kagaya nito, obligado kayong magdugtong. Kasi ang magiging way niya dito na sa loob. Magiging ganun na siya. Papunta dito. So ito yung akin kasi dati. Ito. Hindi na siya aabot kapag dito ko siya pinadaan sa loob. Punta rito. So ngayon, buti meron akong extra. Itong extra Samcos ko na pwede ko pa siyang magamit para ma-mount ko yung linya ng tubig di sa radiator. So yun na lang yung gagawin ko, tapos okay na to. So yun mga tol, igpitan na natin lahat. Ito, okay na siya, igpit na siya. So ito, igpit na rin to. And then pati kabila, naigpitan na rin natin. No. And then ito, medyo nakaipit siya ng konti pero hindi naman siya ipit ng todo. So makapasok pa naman yung tubig, yung coolant dyan. Then ito, napalitan ko na rin tong hose ng mahaba. So mamaya ko na siya puputulan pagka na i-bracket ko na tong radiator dito. No. Yan. So yun na lang. So yun mga tol, finally ito na yung finished product natin. Lahat na yan nakabit na natin. So yung ating engine support, ayan, ganito yung naging itsura nya. Ganito yung magiging itsura pag nag-Samco hose kayo. So nakadikit siya dito. And then itong dito, intake ng tubig papunta sa makina is medyo naipit siya. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman niya naapektuhan yung cooling system. Kasi pina-under ko na siya. Ayun, mainit pa yun, no? And then umikot naman yung pan, nag-circulate na maayos.
and then namatay yung fan. So ibig sabihin working siya, no? So ganyan lang magiging itsura kapag ka naka SAM hose kayo. Medyo ipit. Pagka stock siguro mas okay kasi mas maliit yung stock na hose. Siguro mas kasya lang siya rito. No? Pero ganyan yung nag-itsura sa akin. Ito yung luma. Ano? Ito yung natira ko, buti meron ako naitabi. And then ito nag-adjust ako ng konti dito kasi nga iba na yung radiator ko. So conversion na rin to. Tumama siya rito ng bahagya. Ayan. Kaya ito, binago ko pa siya. Nire-bracket ko pa siya para magdikit ng konti sa radiator kasi nakalabas siya ng konti kaya tumatama siya rito. Ginawa ko, nire-bracket ko. Ayan, okay na yan. Ito yung sa kabila. Okay naman yan. Fix na lahat yan. Bali, ang nangyari lang dito mga tol, di ba naka-PIA horn tayo, tapos dito yung nakakabit. Tinanggal ko muna yon pansamantala, tapos hanapan ko na lang siya ulit ng pwesto kung saan siya pwede ilagay para magkaroon ulit tayo ng loud horn. So sa ngayon, stock horn muna ulit tayo, wala muna tayong loud horn. So yun.